Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Shoutout po sa mga Scornians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Thank you very much po at mabuhay po kayo lahat. So ito guys, nasa ano muna tayo, isyung pangbayan muna tayo, di ba? Sabi ko, iba-vlog natin yung mga maiinit na balita nangyayari, di ba? Para malaman din natin, di ba? Kasi focus naman tayo kay Yorme, pero sesegue tayo ng konti. So ito na nga si Manong Johnny o si Juan Ponce Enrile. Alam naman natin na isa na siyang batikan na politisyan, di ba? At sinasabi na itong si Manong Johnny ay talagang matalas pa ang kanyang utak o kaisipan pagdating sa ating bansa kasi sa dami ng kanyang na-experience, di ba? Mula pa nung ilang nakapresidente na to, umabot pa ngayon, kaya PBBM na kung saan ang kanyang posisyon ay napakaganda, di ba? O napakataas itong chief legal ng ating presidente, itong si BBM. So nagkomento siya tungkol dito sa nakaraang rally o peace rally ng INC, mga kapatid natin dyan sa iglesia, na kung saan ay alam naman natin, milyon, di ba? Milyon ang umaten. Pero malinaw doon na ang kanilang pakay, una, maganda, peace rally, pero ayaw nila sa impeachment. Kaya itong si Manong Johnny o si Juan Ponce Enrile, di ba? 101 years na yata ngayong taon na to, guys. Talagang lumalaban pa, di ba? Ang sabi niya, may tanong lang ako sa INC tsaka sa lahat ng member nila. Kaya ba itong, di ba, i-amend ang Constitution ng Pilipinas? Dahil nga nakita siguro niya na parang tinututulan nga itong impeachment ng kay BP Sara. So tayo guys, bilang Scornians, wala tayong kakampihan dito. Sa tama lang tayo at sa gitna lang tayo. So i-discuss lang natin. So yun nga, tinatanong nga ni Manong Johnny na kung saan ay tila ba parang pinipigilan. Di ba? Kasi delikado yan, sabi niya. Kasi kung mangyayari nga naman, sa susunod na presidente, alam ba, natapos na nga itong si Pangulong Bongbong Marcos, paano pag merong hindi na naman gusto sa mga desisyon ng susunod na Pangulo? Magpipis rally na naman ba? Itong ANC, di ba? Kung ayaw nila sa mga desisyon ng Pangulo na kung saan ay karapatan naman ng Pangulo o ng mga mambabatas natin kung ano ang nararapat. At kung talagang peace rally yan, siguro mas magandang sabihin sana ng INC, no? Lalo na nung rally nila na kami po ang gusto namin hangarin ay kapayapaan. Ayaw namin ng gulo sa ating bansa, no? Which is gusto po natin lahat yan. Pero tuloy sana, sabi niya, dapat ganun sinabi nila, na ang impeachment. Pero hindi lang basta impeachment yan, igalang ang due process, di ba? Kumbaga bigyan ng patas na hearing itong si BP Sara sa Senado kung aabot nga yan o matutuloy nga yung impeachment. Dapat ang sinasabi rin ng INC na nire-respeto namin yung batas. Ipatupad dyan kung dapat ipatupad. Pero yun na nga, kailangan ng patas na hearing kay BP Sara. At kung magkaganon, di ba? Halimbawa, mag-umpisa na nga yung impeachment, kung mahina naman ang ebidensya, di ba? Kung mahina naman ang ebidensya na maipipresent sa impeachment, kailangan namang absueltuhin itong si BP Sara dahil yun ang nararapat, di ba? Kasi makikita naman natin lahat yan eh. Naka-public naman po yan kapag nagkaroon ng hearing dyan sa Senado. At yun na nga, dahil nire-respeto natin yung batas, magkakaroon din ng pagkakataon na depensaan itong sarili ni Vice President Sara Duterte. At malinis, di ba? Gaya na sinasabi ko, malinis ang kanyang pangalan dahil nga kung may hangad siyang tatakbo ng pagkapangulo sa 2028, kailangan maging maayos ang kanyang track record, di ba? Para nang sa ganun, ay wala ring makasagabal sa kanyang kampanya at talagang bibilib din ng taong bayan. Di ba? At kung malaman naman at makita natin sa ebidensya, mabigat, matibay,
kailangan din siyang managot, di ba? Kaya nga sabi ni Manong Johnny, hindi naman yan kagad makukulong. Matatanggal lang muna siya sa pwesto at hindi na siya makakatakbo muli. Ganun po kasi pagka nag-guilty siya sa impeachment. Pero hindi kulong kagad yan, dadaan pa yan sa proseso. So ang sinasabi ni Manong Johnny dito, hayaan nating umiral ang ating due process dito sa ating bansa. Di ba? Para maging malaya talaga tayo. Yun ang tinatawag na kalayaan. Bagamat tayo, wala tayong tutol sa pisirali ng iglesia na OINC, dahil nga gusto po natin lahat yan. Pero gaya nga sabi ni Manong Johnny, mukhang tama naman po siya. Di ba? Na pairanin yung due process na pantay na pagdinig dito kay BP Sara. Siyempre, para mapahiya rin yung mga nag-aakusa sa kanya na hindi naman pala totoo, di ba? At kailangan na transparent po sa ating gobyerno. So, kayo guys, mga ka-Iskonians, mga kababayan natin, ano po masasabi nyo dito sa komentaryo o batikos nitong si Manong Johnny? Sa tingin nyo po ba, tama yan na kanyang sinasabi o suggestion na hayahan po, di ba, suportahan yung gusto nyo suportahan. Kasi ang mangyayari niyan, halimbawa, di ba, yan nga nangyari at nai-influensyahan ng INC yung mga mambabatas. Paano pag ang simbahang katoliko naman? Mas marami pong simbahang katoliko. Kapag merong ayaw din gusto sa mga desisyon ng presidente o ng mga mambabatas, paano magrarally din? So ano mangyayari ngayon sa mga mambabatas, mga congressman at mga senador, di ba? Maiipit ngayon sila. Kasi kung papakinggan yung INC, tapos hindi papakinggan yung sa simbahang Romano-Katoliko, mukhang hindi naman pupatas yan. So, ang mangyayari niyan, kada hindi na lang gusto yung pasya, di ba? Yung investigasyon, nung gusto ng Pangulo, baka mamaya, puro rally na naman tayo, balik na naman tayo sa dati. Yung mga malalaking grupo, pwede naman pala, di ba? Pag ayaw natin sa desisyon ng mga mambabatas na yan, babaliin natin sa pamamagitan ng peace rally. So, yun po kasi magiging epekto niyan. Hindi lang ngayon, hanggang sa susunod pa ng mga presidente o upo dyan sa Malacanang. Kaya tayo, ang gusto natin, kung ano yung tama, di ba? Kung tama at kung tama yung mga congressman at mga senador na impeach siya. Pero patunayan at bigyan ng patas na hearing. Pero kung mapatunayan talaga nila na guilty, papanagutin. Kahit sino pa yan, hindi lang si BP Sara, sa mga darating na araw pa, para hindi na rin pamarisan, di ba, balang araw. So, ikakabuti po ng ating bayan at talagang kapayapaan ang ating hangad sa ating mahal na inang bayan. Alright? So, ganito lamang po. Like, share, and subscribe mga Iskonians. Ito yung usapin ng pangbayan na kung saan ay kailangan nating may pakialam dahil tayong lahat ay nagpapasweldo sa mga to, di ba? Kaya ang sabi ni Manong Johnny, gusto ko, happy ka. Alright, so nandito na lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much mga Iskonians. Pagpalain tayo na po may kapal. Manila,